Sa paglipas ng buwan ng Setyembre, marami na bunyag at yumanig sa Senado at Kamara. Sunod-sunod ang revelasyon na ang nilabas sa publiko mula sa mga engineers at mga opisyal na nakaupo sa pwesto. Balikan natin ang mga pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa unang hearing pa lang, mainit na agad ang mga pangyayari at ang kanilang unang target, si Henry Alcantara, Bulacan 1st District Engineer. Sabi ng mga senador, pumipirma siya ng proyekto ng hindi masinsinang tinitignan. At eto pa, umamin siya na madalas siyang nasa kasino habang nasa serbisyo. Kaya mga proyekto, kung hindi substandard, ay hindi tapos. O kaya naman, wala talagang proyekto o yung mga tinatawag na ghost projects. Namin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. September 8 ang sumunod na hearing. Dito may mga bigating pangalan na may mga bigating paratang. Ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nagmamay-ari ng siyam na construction firms ay nagbigay ng joint sworn statement noong nakaraang Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanila, may mga kongresista at opisyal ng DPWH na humihingi umano ng 10 to 25% kickback para sa mga proyekto. Sa mga pangalang nabanggit, marami ang nag-deny. Malicious, name-dropping, ay categorically deny at gawa-gawa. Yan lamang ang ilan sa mga linyang ating narinig sa mga opisyal na tumanggi sa paratang. I have nothing to hide. And I welcome any inquiry that will bring out the truth. Sino nga ba ang aamin sa isang mabigat na paratang? Pumunta naman tayo kay Bryce Hernandez, former Bulacan 1st Assistant District Engineer, na cite in contempt dahil sa pagsisinungaling na siya ay gumagamit ng peking ID para makapasok sa mga kasino. Sa ating bansa, ipinagbabawal ang pagkakasino ng sinumang opisyal at empleyado ng gobyerno. At teka lang, dahil sa araw na rin yon, naganap ang leadership shake-up kung saan si Senator Tito Soto ang naging bagong Senate President matapos suportahan ito ng 15 senador. At dahil dito, sa gitna ng investigasyon, pinalitan din si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At dahil ngayon, siya na ay nasa minority block. Ang bagong chairman ng committee ay si Senator Ping Lacson, na ngayon ay nasa majority block na. Dahil ayon sa rules, dapat manggaling sa majority block ang isang chairman. Isang araw pagkatapos ng Senate hearing, ay muli namang nag-resume ang House Infrastructure Committee kung saan dinaluhan ito ni Pasig City Mayor Vico Soto at Curly Diskaya na ayon dito ay hindi nakadalo ang kanyang asawa dahil umano ito ay nagpapalpitate at nag-aalaga ng kanilang mga anak. Dinaluhan din ito nang nakontempt sa Senate hearing na si Bryce Erickson Hernandez. At dinawit nito ang dalawang senador. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva. Binanggit din ito sina DPWH official Undersecretary Robert Bernardo at former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Agad naman itong pinabulaanan ng senador. Nagpa-press con si Senator Jinggoy, habang si Senator Joel sa kanyang privilege speech ay anya, handa siyang sumailalim sa kahit anumang investigasyon dahil wala raw itong tinatago. Hindi pa tapos ang Senate sa kanila. Sa hearing na ito, cited in contempt si Alcantara dahil panay tanggi siya sa ghost project sa Bulacan. Pati si Curly Diskaya na contempt din dahil salusan ng matamaan ang sagot niya tungkol sa partisipasyon ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, may heart condition din po siya. salungat naman ito sa ibinigay na excuse letter ni Sara Diskaya. Regrettably, I have an important meeting with my employees. September 23, nayanig ang lahat ng inamin ni Bryce Hernandez at JP Mendoza na umano'y substandard ang lahat ng proyekto sa kanilang distrito mula 2019. Ayon pa kay Hernandez, bawat proyekto ay may tinatawag na proponent o mga politiko na kailangang bigyan ng tinaguriang obligasyon o SOP. Karaniwang umaabot sa 25 hanggang 30% ang hinihinging porsyento, dahilan kaya't kinakailangang taasan ang presyo ng proyekto. So kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Sinabi rin ni Henry Alcantara
na nakinabang sa budget insertion at kickbacks sina Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico, former Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, former Caloocan 2nd District Representative Marzi Mitch Kahayon Uy. Dahil dito, nagrekomenda ang NBI na magsampa ng kaso laban sa kanila. At ang mas nakayayanig pa ay ang mula sa halos 9,800 projects, libo-libo ang ghost o palpak. Ibig sabihin, bilyon-bilyon ang posibleng nawala. Noong nakaraang Huwebes, dumalo sa hearing si Roberto Bernardo, former Undersecretary ng DPWH. Mga bagong pangalan ang lumutang sa kanyang affidavit. Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada at dalawang dating senador na sina Mayor Nancy Binay at Bong Revilla. Muli, pinabulaanan nito ng mga nabanggit na pangalan. Nabanggit din sa pagdinig na ang mga pera ay cash na binibigay sa mga kongresista at opisyal. Ito ay nakalagay sa mga maleta na kung kanilang tawagin ay basura. Milyon-milyong basura ang kanilang tinatanggap habang ang Pilipinas ay patuloy na lumulubog. Makakaahon pa ba tayo sa baha ng kasakiman na patuloy nanlulunod sa atin?